West Philippine Sea, ipaglalaban, diploma siya ang una para sa kapayapaan. Pondo ng bayan, mabantayan na magamit sa tama. Senado'y maayos sa kanya'y di maliligaw. Vic Rodriguez, kasama natin, number 56 sa balota, malinaw ang hangarin. Magandang gabi ho sa ating lahat. At pinarinig ko lang ho yung may nag-forward po sa akin ng jingle na ito. Hindi ko po kilala kung sinong gumawa. Subalit this is initially released doon po sa Machine Sound Waves YouTube channel. So yung sa Machine Sound Waves YouTube channel, marami pong salamat sa inyong ginawang campaign jingle for me. Hindi man tayo magkakilala, yung inyo pong effort is very much appreciated. And good evening to everyone at sa ating mga Filipino-Chinese, Kung Hei Fat Choi, Happy Chinese New Year to all of you. Ako ho ay nakikiisa sa inyong pagdiriwang ng Chinese New Year. Sa aking mga kaibigan na Chinoy dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, especially in Hong Kong. At maligayang bagong taon po na ginagawa ninyong pagdiriwang simula pa kagabi at ngayong hanggang 12 midnight po. So Happy New Year sa atin. And balik po tayo ulit dito sa ating live. Alam ho ninyo, ako'y umikot din sa ilang bahagi ng Region 10 kaya tayo ay na-busy. But I know, live naman po, nako-cover ng live ng third floor studio yung ating mga binibisitang lugar. So maraming salamat, third floor studio. Ngayon po ay pag-usapan pa rin natin. Ano pa nga ba kundi ang napakainit at painit na issue ng budget at yung aming pong final na petisyon ni Congressman Sid Ungab ng 3rd District po ng Davao, yung aming petisyon na humihiling sa Korte Suprema na ideklara na walang bisa, null and void, and to set aside and declare as unconstitutional the 2025 national budget dahil nga dito sa panay blankong bicameral conference committee report na pasado, ratipikado, pirmado at inihain sa Bills and Index section ng House of Representatives. Pag-usapan po natin isa-isa at batiin ko lang ho yung iba ha. Si Aunt Onyu Lodi, one of my soon senator na iboto ko, maraming salamat. Kay Edward Pableo, kay Emilita D. Reyes, kay Dulce Ramos Torres, kay Clipton Olaso Guemo, kay mabilis dito sa mabilis ho dito sa TikTok, ang hirap habulin. Kay Bebot just joined, si Green joined, si Dudong like the live, maraming salamat. Kay Ralph Zapanta, kay Gorgio, kay Merch Mania, kay pasensya na kayo, mabilis si JJ, si Lou, si Van, si Dang, kay Merch Mania uli, at dito naman sa isa nating page kay Rico Bonaobra, at kay Jacqueline Aparan 8. Good evening po, Sir Attorney Vic Rodriguez. Happy Chinese New Year po from Davao de Oro. Happy Chinese New Year din. Kay G-Rad at 18. Good evening, Attorney Vic. Watching from Melbourne, Australia. Magandang gabi sa inyo dyan sa Australia. Of course, kay Merch Mania. Nabati ko na ho kayan kanina. Maraming salamat. Kay Tanya Dor, Biyaherong Taho. Kay Jesse Boy, maraming salamat Jesse Boy sa pagsubaybay ha. Mag-subscribe ka rin dito sa aking page at welcome ka rito. Kay JC Shop Center, kay Dels, kay Geski, kay Starsky Chase. Anyway,
babatiin pa ho natin yung iba mamaya. So pag-usapan po natin yung inihain naming kaso sa Korte Suprema. Ito po yun, yung aming petition for certiorari and prohibition. Final po namin ito nung Monday. Marami po ang nagsasabi bakit napakatahimik ng pag-file namin sapagkat po ito'y isang mahalagang kaso at hindi naman po tayo after ng media mileage kaya minarapat po namin ni Congressman Sid Ungab at ng mga ibang petitioners na mga pawang premyadong abogado na mag-file quietly at ihayag na lamang na kami nga ho ay nakapag-file na the following day which is kahapon. So ito po yung kopya ng aming final nung Monday na petisyon sa Korte Suprema. Petition for certiorari and prohibition. Ito po yan. At ating pong balangkasin ngayon ang pagsisinungaling nung mga nagtatanggol dito sa usapin ng unconstitutional 2025 budget dahil nga po sa unang beses pa lang tinanggi nilang may blanco daw yung bicameral conference committee report. Tinanggi nila na wala raw pong blanco, walang illegal sa proseso at walang unconstitutionality na naganap doon sa pagpasa ng General Appropriations Act na siya na nga po ngayon ay batas na. Unahin po muna natin, ito po yung kopya ng conference committee report. Makikita po natin para po it's a bit of a lecture, pilitin natin pasimplihin ano. Ito po yung pagpapatunay na na-file po ito sa Bills and Index Service ng House of Representatives. At ang final po nila, ito po yung title. Basahin ko po ang title niya, An Act Appropriating Funds for the Operation of the Government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2025. Ito po yung produkto ng Bicameral Conference Committee report. Sabi po nila hindi final ito, no? Pero final. You do not file something that is not final sa House Bills and Index Service. Yan, malinaw yan. At the same time, makikita po ninyo yung mga kongresista na pilit nagtatakip ng pinakamalaking anomalya, yung biggest money heist ever in the history of the Philippines, 6.325 trillion pesos po. 6.325 trillion pesos. Ito po yung kanilang rinatipikahan, inaprubahan, pirmado at inihain niya po dito sa House Bills and Index Service. Ito po yan, kitang-kita dyan. Pirmado po, sapagkat nais kong paalalahanan yung mga nagsisinungaling na kongresista, silipin po ninyo yung sarili ninyong House rules. Yung rules po ng House of Representatives, specifically yung Section 63 at saka yung Section 64. Sabi po sa inyong sariling rules diyan sa House of Representatives, pagkatapos na yung Conference Committee report, kinakailangan pirmahan ang bawat pahina. Ayan po pirmado. Yung bawat pahina, pirmado. Mga kababayan, pirmado. Tapos, makikita naman natin, pirmado, bawat pahina, pirmado, at makikita naman talaga na ito'y pinirmahan Malinaw po yan yung last page. Pirmado po yan. I hope nakikita ninyo malinaw. Pirmado ho ito, mga kababayan. Pinag-uusapan natin dahil mahalaga na pag-usapan natin ang kung paano sinalaula ang proseso ng pagpasa ng budget. Ito po yung mga pumirma. Para kilala ho ninyo, dahil tayo sa hakbang ng maisog, incidentally ay nagdiwang po ng unang taong anibersaryo ng hakbang ng maisog kahapon sa mga maisog. Happy anniversary po sa inyo. At patuloy tayong lumalaban at nananawagan ng transparency and accountability. And this is the reason why I am showing you this copy of the Bicameral Conference Committee report. Ito nga ho, pirmado ang bawat pahina at makikita ninyo
na tuloy-tuloy ho yan eh. Pirmado po yan eh. At ipinakita ko na rin po sa aking isang page yung mga blanco. So, talakayin po natin. Merong isang mambabatas na ginagawa pong bobo ang mga Pilipino. Masaklap, masakit, sapagkat patuloy po tayong binubudol, ninanakawan ng trilyong pisong halaga, tapos ginagawa pa tayong bobo. Ang sinasabi ho kasi, nung mambabatas na yan na taga Marikina, hindi ko kasi matanggap eh. Congresswoman Stella Kimbo, hindi ko matanggap na ginagawa mo naman bobo, ma'am, yung mga Pilipino. Huwag mo naman gawing bobo ang mga Pilipino. Kaya ako nagkakaroon ng ganito diretsong ugnayan sa mamamayang Pilipino sapagkat sinisikap ko hong pasimplihin yung mga usapin. Tingnan po nyo yung sinasabi niyang may omnibus motion daw na pinahintulutan, yung kanilang technical staff na mag-effect, authorized to effect o gumawa ng correction. Tatlong bagay lang ho yung sinasabi ron eh. Binigyan nila ng otoridad na gumawa ng correction sa typographical, grammatical, and or printing error. Malinaw po yan. Ito po yung sinasabi niya. Tama siya. Oh. May omnibus motion. Pakibasa po ninyo. Binilugan ko po kung ano lang yung pwedeng gawin ng kanilang technical staff. Malinaw dyan, they are authorized, the technical working group or the technical working staff of the Committee on Appropriation of the House and the Senate Finance Committee to effect corrections like typographical, grammatical, and printing errors. Tanungin kita, Congresswoman Kimbo, typographical ba yung blanco na may tuturing? Typographical ba yan? Grammatical ba yan? Printing error lang ba yan? Hindi ba substantial abandonment of a sacred duty and sacred mandate to safeguard every centavo of the people's money? Paano mo ngayon sasabing typographical yan? Paano mo ngayon sasabing grammatical yan? At paano mo sasabing printing error yan? Isang pahina pa lang ho yan. Yung succeeding pages po natin, magpapakita. Napakita ko naman ho pero para lang sa ating diskurso ngayong gabi. Para lang ho patunayan natin na kung talaga nagsisinungaling itong mga ito. Ito ho. Typographical ba yan? Pakibasa po ninyo. Pakibasa po ninyo. Pati yung mga trolls at yung mga bashers, welcome po kayo sa aking pahina para bibigyan ko po ng linaw ang inyong kakitiran ng pag-iisip. At dito ho kayo manood sa aking pahina at dito may mapapala kayo at may matututunan kayo every time I go live. Yan po. Kahit po nagpapabayad kayo sa inyong mga principal, sige na lang, libre ho kayo rito, libre lecture dito para man tumalas-talas kayo at meron namang mapala ang lipunan sa inyo. So ito ho yan. Matatawag nyo ho bang typographical, grammatical, or printing error? This is just 3 of the 13 pages showing the 28 line items na iniwang blanco. Ano ho ngayon ang implikasyon nun? Bakit tayo nagsampa ng kaso? Kagaya po nung aking previous live, sinabi ko na po sa inyo na yung kahalagahan ng Bicameral Conference Committee Report, ito po ay mahalaga sapagkat itong pundasyon. Ito ang basihan doon sa tinatawag nating GAB, yung General Appropriations Bill. Ito po yung naging basihan kasi final po nila eh. Pagkatapos po nitong Bicameral Conference Committee, magiging General Appropriations Bill ang tawag po rito. Printing na lang po ito. Wala na hong gagawin dapat dito. Printing na lang. Printing na lang, ililimbag na lang into a GAB form, yung General Appropriations Bill. At yung General Appropriations Bill na yan po yung trinatransmit sa tanggapan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya aking lilinawin at muling mariing itatanggi yung una nang nagsabi na fake news daw na may blanco sa GAA. Tama po, fake news ang Malacanang nung sinabi nilang may blanco sa GAA. Dahil wala po kaming sinasabing GAA. Ang blanco naririto
sa primary document na tinatawag Bicameral Conference Committee Report. Ito nga po yan, House Bill 10800, House Bill 10800. Malinaw po tinatakan pong receive ng Bills and Index Service ng House of Representatives. Ito po, nung natatakan na mga kababayan, wala na akong pwedeng galawin dito. Tapos na Pirmado, ratipikado, aprobado, at ito po ay final sa Bills and Index Service ng House of Representatives. Ang tanging gagawin na lang po rito mga kababayan ay printing. Printing na lang ho. Wala nang pwedeng maggumalaw dito. Walang dagdag, walang bawas. Tapos na po Talakayin natin ngayon yung pagsisinungaling ni Congresswoman Stella Kimbo. Sapagkat sinabi niya, ito raw po yung pagpuno ng patlang ay mere typographical, grammatical, or printing error. Ang ibig pong sabihin ng typographical, grammatical, or printing, wala pong exercise of discretion doon. Hindi ho pwedeng mag-exercise ng discretion kung sino man pong hihipo ng mga dokumentong yan. Sapagkat tapos na Only Congress can pass an appropriations bill. Kaya nga po, hindi ba, binalangkas natin ng isang araw, sinasabi ko sa inyo, malinaw sa ating Article 6, Section 24 of our 1987 Constitution na ang lahat po ng appropriations bill shall originate from the House of Representatives and no other. Bakit ho sa House of Representatives? Bakit sa mga kongresista? Dahil nga po ang assumption ng ating saligang batas, mas marami sila, kinakatawan nila yung mas maraming tinig ng higit na maraming Pilipino. Subalit hindi naman yan ang nangyayari ngayon sa ating Kongreso. So balikan po natin si Stella Kimbo. Sabi po niya, yun nga raw po, ito'y typographical, grammatical, at printing error. Kasinungalingan. Sapagkat ang dami pong blanco. Meron pong gumawa ng isang computation, halos umabot po ng 214 or 241 billion pesos yung halagang iniwan ng mga blanco. So sino uli? Ang tanong natin, sino yung may makating kamay na nagpuno ng mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee Report? Kanino hong makating kamay yan? Palaisipan at pinag-uusapan pa rin natin ngayon, babae ba siya yung nakialam dito? Lalaki ba siya? Tandem ba sila? Isang lalaki at isang babae? O marami sila? Kaya nga po dapat silang panagutin natin. Ang tinuturo yung atin pong mga kababayan na empleyado ng gobyerno, lalo na po dyan sa Senado at dyan sa House of Representatives, mag-iingat po kayo. Tila may malalaglag dito at mukhang ang direksyon yung mga miyembro ng Technical Working Group o yung technical staff ng Committee on Appropriation at ng Senate Committee on Finance, yung technical staff. Bakit? Ba't ko po nasabi yan? Malinaw po kasi dito sa omnibus motion na ang binigyan lang ng kapangyarihan na gumawa ng correction pagdating sa typo, grammatical, and printing, yung technical staff. Pakinggan niyo po mabuti ang paghuhugas kamay ni Stella Kimbo. Ang sinabi niya, yung technical staff daw ang maaaring naglagay ng mga figure sapagkat meron daw po kayong authority na gumawa ng typographical, grammatical, and printing errors. Hindi nyo pa ba naaamoy? Papunta na ho sa inyo at tila ilalaglag kayo. Kayo may ipit dito. Kaya kuminumulat ang inyong isipan sapagkat mga kababayan, lalo na yung empleyado ng House at ng Senate Finance Committee, yung technical staff, tatandaan ninyo, wala kayong authority, wala kayong personality, at wala kayong karapatang makialam dyan. Ang kasalanan po ninyo, kapag talagang kayo ang nagsulat ng mga halagang yan, huwag ho kayong galalain, hindi nyo po kalaban. Hindi ako naniniwala na mga miyembro ng technical staff o technical working group
ng mga Committee on Appropriation ng House of Representatives at Committee on Finance ng Senadong gumawa niyan. Hindi ho gagalaw yung mga yan. May nag-utos sapagkat alam mo nila mananagot sila sa batas. Yan po ay falsification of legislative document. Yan po ay usurpation of authority. Hindi naman kayo mambabatas eh. Wala naman sa saligang batas na pwedeng gumalaw ang Bicameral Conference Committee staff, technical working staff, pagdating sa final, ratified, passed, approved, and signed na final Bicameral Conference Committee report. Wala po kayong kapangyarihan. At yan din po ay falsification of legislative proceedings at maaari din nga pong usurpation of authority. So makikita natin kawing-kawing na kasong kriminal. Huwag ho kayong pumayag na kayo ang ilalaglag. Dapat natin panagutin kung sinong yung makating kamay na nakialam at naglagay ng mga figures o halaga dito sa napakaraming blanco na ginawang batas ngayon at pinirmahan at pinapirma kay Pangulong Bongbong Marcos. Dapat malinaw ho tayo rito. Okay. Ngayon, yung sinasabi ni Stella Kimbo, yung mga taga Marikina, mag-isip-isip ho kayo. Kung ganitong uri ang nag-a-apply sa inyong aplikante bilang mayor, delikado po kayo. Mauubos ang pera ng Marikina. Mas bilib pa ako doon sa mga barangay captain at barangay council, yung konseho po ng barangay ng Marikina. Nagse-seminar po yan. Sigurado ko marunong magpasa ng budget yan. Pag-usapan po natin yung mga barangay tanod, tanong ninyo sa inyong kapitan, tanong ninyo sa inyong barangay treasurer, barangay secretary at mga barangay kagawad. They are very good and they are very prudent and they are very mindful of the law on how to properly pass their annual barangay budget. Hindi kagaya ng pagsisinungaling nito ni Stella Kimbo. Kay Hazel Aquino, di gagawin ng technical staff, kawawa naman sila. Sila ang ituturo ni Tapia. I agree with you, Hazel Aquino. Kaya nga natin dinidiskurso ito upang mamulat sila na papunta sa kanila. Ilalaglag kayo, mga kaibigan ko. Ayaw namin kayong kasuhan dahil alam namin hindi kayo yan. Pero I hope one day, very soon, one or many of you will start to speak up. Ituro ninyo sino nag-utos, kaninong makating kamay ang kumalikot dito sa final ratified, signed and filed sa House Bills and Index as section itong bicameral BICAM final report. Kay Sabrina, sana po magtagumpay tayo dyan, Attorney Vic Rodriguez. Kaya po namin minarapat na ni Congressman Sid Ungab na i-file ito sa Korte Suprema quietly upang pasinungalingan muli ang napakaraming sinungaling na mambabatas sa sinasabing ito raw po ay politika lamang. Paano naging politika? Budget ito. Paano naging politika? Biggest money heist ito. 6.325 trillion pesos. At kasali ang bawat tinig ng mamamayang Pilipino rito. Bakit? Public money ito eh. Hindi nito pribado. Kung ito ay pribadong pera lamang ng inyong kumpanya, hindi kami makikialam. Di ubusin ninyo, gastusin ninyo, lustayin ninyo. Pero wag ang pera naming mga Pilipino. Balik po ako kay Winnie Paran. Ubus na kaban ng bayan, kailan patatapusin kung kailan wala na lahat, ninanakaw na lahat. Tama po yun, ninanakaw na lahat, tutuloy din tayo dyan na Winnie Paran. Hindi lang po ni pera ninanakaw, hindi lang po perang ninanakaw nila, pati po ang posisyon ng Vice President ay pilit nilang ninanakaw kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag po tayong pumayag, tutuloy po tayo at pag-uusapan natin yan mamaya. Kay Brad Stanislao, happy first anniversary, hakbang ng maisog. Kay Ellie G. Marson, correct po sir, salamat. Kay Thelma Woodman, napakaraming berdeng puso. Maraming salamat, Thelma. Kay Lee Lesta, attorney, pa-explain po uli ng corruption na may, tama po ba, ibababa nyo sa 10 million yung basihan? Yung plunder law po iyon. Bilang senador ninyo, amendahan ko yung plunder law, from threshold na 50 million, ibababa ko ng 1 million. Dahil sa ginawa nila rito sa ating budget, malaki na po yung 10 million. 1 million lang.
1 million at pag nagawa na po natin yan, sususugan ko pa po ng isang panukalang batas na ibalik ang death penalty sa lahat ng magnanakaw ng pera nating mga Pilipino. Yan po yung aking gagawin bilang senador ninyo. Kaya Evelyn Pedersen, bakit daw hindi sinali ni Attorney Vic si BBM sa kaso? Sana daw sinali na. Sabi ni Attorney, yung aking panyero, alam mo ninyo, panyero, hindi mo talagang ganun, ang dinedemanda lamang ay yung executive secretary. Hindi naman dinedemanda ang personal, kundi impleaded party. Sapagkat meron pong immunity ang nakaupong Pangulo habang siya ay presidente. Yan po ang paliwanag. At kaya hindi siya dinedemanda, in effect, nakademanda po siya dahil he is acting through his executive secretary. Kaya impleaded yung executive secretary. Procedural po ito sa batas. So anyway, balik po tayo. Wala pong authority yung mga miyembro ng technical working group o technical staff ng House of Representatives Committee on Appropriation. Wala pong authority ang mga staff ng Finance Committee ng Senado. Kaya hindi po paaaring sila ang may makating kamay na gumawa at gumalaw ng ating budget. Paliwanag ko pa po ng mas maigi at mas mababaw. Yung mga kapatid nating Tricycle Operators and Drivers Association, yung TODA, yung mga driver po ng tricycle, kahit po yung mga driver ng jeepney, yung ating mga kasama sa masa, yung Jeepney Operators and Drivers Association, yung Tricycle Operators and Drivers Association, meron po kayong koleksyon, hindi ho ba, sa inyong association? Nagtutulong-tulong kayo, nag-aambag-ambag kayo. Gumagawa din kayo ng budget ninyo for the year. Alam niyo kung paano gumawa ng budget. Huwag ko kayong gagaya kay Stella Kimbo. Walang blanco sa inyong budget. Imagine niyo itong ating mga kaibigan sa TODA at sa mga Jeepney Operators Drivers Association. Higit na maliit po yung perang kanilang pinapamahalaan, pero they are very prudent and they are very transparent and they are accountable sa kanilang mga miyembro at opisyal. Hindi pwedeng may blanco budgeting yan. Sasabit yan, mag-aaway-aaway yan. Itaas po natin ng kaunti. Doon sa mga paluwagan, yung paluwagan, uso ito sa opisina Minsan yung ibang eskwelahan may paluwagan din Lahat po ng koleksyon nakalista. Lahat doon ng nagbibigay ng contribution sa paluwagan nakalista. Para nang sa ganun, sa araw na sasahod na, kung sino man yung number 1, 2, or 3, buo po yung kanyang sasahurin. Meron silang proper accounting. Walang kasali sa paluwagan na papayag na merong blankong miyembro na hindi nagko-contribute o kaya hindi mo alam magkano kinontribute o kung kailan nag-contribute. Yan po ang tamang budgeting. Ganon din po sa elementary. Kaya nga nag-e-elect tayo ng treasurer sa high school, sa college. Kaya po tayo may class officers at treasurer. Hindi ho ba nangungulikta din yan? Gumagawa rin yan ng project nila for the year. May budgeting din ho yan. Tanungin niyo po yung mga kabataan kung pwedeng mag-budgeting na may blankong kagaya ng ginawa ng House of Representatives at Senado Bicameral Conference Committee, yung BICAM. Tanungin niyo sa mga estudyante natin kung pwede sa kanila ito. At tumungo din po tayo doon sa mga homeowners association, pati po yung mga condominium association yan, lagi nagbabakbakan dyan, mainit yan. Tanong po ninyo sa kanila, kung papayag silang merong blanco yung kanilang koleksyon. Tanong po niyo sa kanila, kung papayag yung mga miyembro na blanco yung disbursement ng treasurer or ng mga opisyal ng homeowners association or condominium association, kung papayag silang blanco yung disbursement pagdating sa mga ginagastos nitong pera ng homeowners association o dili kaya ng condominium association. Imaginin po ninyo, linuloko tayong tahasan, harap-harapan po yung pambubudol. Huwag po tayong pumayag, pushback po tayo mga kababayan. Hindi katanggap-tanggap yung palusot ni Congresswoman Stella Kimbo. Hindi katanggap-tanggap yung pambubudol, harapan, tahasan. Hindi po totoo na ganito yung normal na proseso ng budget. Ulitin ko
Maganda ho, kahit saan po ako nagpunta. Kanina ho ay ako'y nakatakbo nung umaga. Ang dami ko nakasalubong sa kalsada. Ordinaryong tao. Alam mo ninyo, nagpapasalamat sila. Pinag-uusapan na ho nila budget. Ako ho ay nagpasalamat sa kanila. Ako salamat. At namumulat ng sambayan ng Pilipino, yung dating hindi pinag-uusapan dahil parang nalalaliman o nalulunod sa topic ng budget, pinag-uusapan na ho. Kaya po tayo may ganitong uri ng diretsang pakikipag-ugnayan po sa inyo at sinisikap ko in my own way na pasimple ng usapin para nang sa ganoon ay lalo po niyong maintindihan yung mga bagay na patuloy tayong binubudol ng Marcos administration. Panagutin po natin sila dahil krimen po ito. Sino yung makating kamay na pumuno ng mga patlang? Sino yung mga makakating kamay na pumuno ng blanco? Yun po yung malaking usapan. Agad-agad kasi, sumagot ang Malacanang. Tinawag na sinungaling si Pangulong Duterte. But after that, wala na ho tayong narinig sa kanila. Siguro na himasmasan at sinabing, hindi naman sinabing blanco yung GAA. Ang sinabing blanco, ito nga pong Bicameral Conference Committee report. Ito po yun. Ito po yung blanco. At nung simula, yung mga senador, sinasabi, wala raw blanco. Anong tawag nyo rito? 13 pages po lahat ito. Nakatiklo po lahat. 13 pages po ito, pirmado, ratipikado, aprobado, at inihain sa House of Representatives Bills and Index Service. Malinaw po yan eh. Hindi nila pwedeng sabihin, grabe ho ang pangbubudol sa atin. Mga senador na ito mga senador na ho ito. At yung mga kongresista, wala raw hong blanco. Nung unang araw na sumabog itong napakalaking anomalya, bandang uli, gina-justify na po nila. Bali, wala raw po yung blanco dahil hindi naman po final. Bubudulin na naman ho tayo. Kaya ako merong ganitong diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo. Ginagabayan ko ho kayo. This document is not an innocent piece of paper. Meron pong evidentiary value ito. Kaya sinama po natin ito sa ating petisyon sa Korte Suprema. Sapagkat malinaw po sa ating saligang batas na dito ang basihan ng ating GAB. Ngayon, yung GAB, yung General Appropriations Bill, kung sasabihin nila na merong figures doon at walang blanco, maraming salamat dahil talagang inaamin ninyong merong nakialam. That is a criminal violation. That is a crime against public interest. That is falsification of legislative document, falsification of legislative proceedings, and usurpation of authority among others. Napakarami pong criminal case niyan. Kaya maraming salamat sa inyong pag-amin na simulan natin sa Malacanang, walang blanco sa GAA. Salamat. Sinabi ng House at ng Senado, walang blanco sa GAB. Salamat. Ito po ang ebidensya. Slam dunk evidence. Ito po, nagsusumigaw, napakaraming blanco. 13 pages, 28 line items amounting to 200 plus billion pesos ang iniwan ninyong blanco. Ganyan ba ang proper budgeting? Tanungin po ninyo, yung gumagawa ng paluwagan, yung neighborhood association, yung condominium association, yung ating mga kapatid na miyembro ng TODA, ng Jeepney Operators Drivers Association, kung ganito ang tamang budget. Sasabihin nila sa inyo, mali kayo. Hindi kayo dapat naging congressman at senador, hindi kayo marunong ng budgeting. Si Annie LN-E, tama ba? Grabe ni hindi ma-mention niya sa Tuwadcom, super iwas kaya if ano-ano na lang pinag-uusapan nila. Wag ho kayong ma-distract. There is an open and deliberate attempt to veer away dito sa napakainit na usapin. At ang isa nga pong pantakip nila rito, alam ho niyo kung ano, tinatakot na naman nila si Pangulong Duterte sa ICC. Pansinin ninyo, pag merong lumiliyab na napakalaking apoy, gagamitin nila yung issue ng ICC para malihis ang usapin sa kanilang anomalya. Subok po yan. Sinubukan nila rito pero hindi tayo titigil dito. Mahaba pa po ito, marami pa po kaming isasampang kaso.
Inuuna lang namin yung pag-question sa constitutionality at hahabulin po natin lahat ng dapat managot. Si Antonio Halina, attorney yung pumirma sa BICAM report na blanco, sila po ba makukulong? Pagka nalaman po natin, pero sana magsalita yung mga miyembro ng technical staff kung sino. Kung may nag-utos sa kanila, sigurado yan, hindi gagalaw yan on their own. May nag-utos dyan. At kung hindi naman sila, tingnan po ninyo, hindi gagalaw ang technical staff. Merong nakialam dito, may makating kamay. Maaring sa Senado, maaring sa House of Representatives, at hindi malayo na sa Malacanang ginalaw ito at pinuno yung mga patlang. Kaya nga ating silang pinapanagot, humihingi tayo ng transparency at humihingi tayo ng accountability. Wilfredo Roche, Attorney Vic, nasa likod mo buong sambayanan. Maraming salamat, Wilfredo, at kailangan nga namin ng tulong ninyo, kami nila Congressman Sid at yung mga kapwa nating abogado na kasama nating nag-file din. Nais ko lamang po silang kilalanin, ang mga matitikas na abogado, may isugo itong mga ito at magagaling na abogado. Si Rogelio Mendoza, si Benito Ching, si Redemberto Villanueva, si Dean Roseler S. de la Peña, si Santos Catubay at si Dominic Solis among others. Marami pa akong gustong sumama, subalit siguro yung other cases welcome po yung mga abogadong nais din maghatid ng kaso sa Korte Suprema. Si Pretty Vanji, paano kung walang pumirma sa panukalang batas na death penalty? Paano nyo mapapasa yun? Or di ba siya natatakot kung ma-frame up siya at sa kanya gamitin yung batas na yun? Hindi ako natatakot sa frame up dahil wala po ako sakit sa pera. Hindi po ako mukhang pera kagaya ng mga mambabatas natin na kahit blanco pinipirmahan. Tama po si Pangulong Duterte. Walang ibang paliwanag dito. Blank check po ito. Blank check ito. Pinirmahan, bahala ka kung anong amang gusto mo ilagay. Anong tawag doon? Ba't sila nagagalit? Hindi ba't blank check ganun? That is how a blank check operates. That is the effect of issuing a blank check. Similar to passing a final bicameral conference committee report, which is the basis of the General Appropriations Bill na blanco. Blank check po may intulad dito. Kaya wag ho kayong do not shoot the messenger. Wag kayong magagalit sa mensahero. Dapat nga, kung totoong inosente ang Malacanang, dahil sinasabi nila hindi raw sila mananagot at wala silang pananagutan dahil sila inosente, dapat nga magpasalamat kayo kay Pangulong Duterte. Huwag niyong awayin kung talagang inosente kayo. Hindi niyo pala alam na unconstitutional yung pinipirmahan ninyo. Nung hinatid sa inyong kaalaman, galit pa kayo. Kayo pa yung unang-unang nagtatanggol. Sa Senado at sa mababang kapulungan, bakit? Meron ba kayong kinalaman sa pagpuno ng mga blanco at patlang dito sa illegal, immoral, unconstitutional, invalid na final bicameral conference committee report? Yan po yung tanong ng sambayan ng Pilipino. At hindi rin natin titigilan. Ginagawa ho tayo masyadong mangmang nitong Congresswoman na Stella Kimbo. Kayong mga taga Marikina, mag-isip-isip ho kayo. Yung mga barangay captain natin sa Marikina, mag-isip-isip kayo. Mas magaling pa kayong magpasa ng budget dito sa taong nag-a-apply na maging mayor ninyo. Maghanap kayo ng ibang kandidato. Delikado pera ng Maynila, ng Marikina riyan. Sayang naman yung pagiging prudent at masinop sa financing at sa budgeting ni Mayor Marcy Chodoro. Kung isang hindi marunong sa budget ang ilalagay ninyong mayor, maghanap po kayo ng iba riyan. Huwag itong si Stella. Ginagawa pong mangmang ang mga Pilipino. Yun lang naman po ang punto ko rito. Wala namang masamang manahimik ka na lang kagaya ng mga unang araw mo. Abay, nung nagpa-interview ka, babaliktarin mo pa. Gagawin mong mangmang ang mga Pilipino, mahiya ka naman. Hindi kami papayag hanggat meron pang hakbang ng maisog, aming itutuwid ang inyong pagmamalabis. So yan po malinaw sa atin. Tingnan po ninyo yung mga mambabata. Sinasabi na ito po'y politika lamang at para daw po pagka nagkaroon ng TRO, isa pang kasinungalingan pag daw po nagka-TRO, kaya gusto naming mapasang tabi itong 2025 budget. Tingnan po ninyo mga kababayan, makinig kayo rito, importante ito.
Yung sinasabi nila na politika, kaya daw po natin tinatrabaho na maisantabi itong 2025 budget dahil gusto daw po natin na maibalik yung 2 billion pesos budget sa DepEd at sa Office of the Vice President. Malaking kalokohan. Pag nag-reenact po yung budget, nahawak naman po ng presidente yan, DBM yan eh. O di wag niyong i-release yung 2 billion. Ganun lang kasimple. Ito po ay panglilihis. At isa pa hong panglilihis, meron po silang gagawing rally. Yung rally po ay impeach Vice President Inday Sara Duterte. Isang malaking kalokohan ng mga taong ito na bahagi na rin naman talaga ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Bakit hindi kayo nagsasalita tungkol dito sa biggest money heist? Ninanakaw 6.325 trillion pesos nating mga Pilipino. Bakit kayo bulag, pipi at bingi na rin? Natapalan na rin ba kayo? Ito ang tanong natin, yung mga magrarally, anong impeach Inday? Dapat ang sinisigaw ninyo, impeach Marcos, impeach Bongbong. Yan ang dapat sinisigaw ninyo. Sinisigaw nyo yung, kung nagkasala, sampa ng kaso. 125 million pesos, nalalakihan kayo. Ano palang tawag nyo rito? Baka naman bahagi kayo dito sa mga blanco. Baka naman meron din parating sa inyo. Baka meron din kayong particular dito sa 2025 budget. Bakit nga hanggang ngayon, yan ang sinisigaw ninyo? Yung mga elitista rin ho kasi yung mga yan eh. Yung grupong yan, bakit hindi kayo nagsasalita tungkol dito sa unconstitutional budget? 2 linggo na pong tumatakbo ang istoryang ito. Kayo'y mistulang bulag, pipi at bingi pa rin. Tahimik na tahimik, nakakabingi ang inyong katahimikan. Pero bukod dyan, nakakadiri at wala kayong paninindigan. Linoloko ninyo ang sambayan ng Pilipino. Ang isigaw ninyo, impeach Bongbong. O dili kaya, kung dinahin ninyo itong mga senador at mambabatas na nagpasa at patuloy na binubudol ang mamamayang Pilipino. Napapag-iwanan na kayo, napapaghalata po kayo, iba ang inyong intensyon. At yung mga kababayan natin, wag ho kayong sumama riyan, pambubudol po iyan, kitang-kita naman. Ninanakaw na, trilyon-trilyon pisong pera natin, iba pa rin na sinisigaw nila, hindi nila kinukundina. At punta rin tayo doon sa miyembro ng Makabayan Black, wag din ho tayo magpapabudol doon. Nakita ko po yung record ng botohan diyan sa pagpasa nitong pag-ratify nito sa House of Representatives. Bumoto po sila, hindi naman sila nag-object. Hindi po sila nag-object. Alam nila ito at ang palusot, hindi raw nakita yung blanco. Paano mo makikita blanco kung natapalan ka na rin? Bulag, pipi at bingi. Bakit nga naman hindi? 6.325 trillion, makikita mo yung karakter ng ating mga mambabatas sa ngayon. Alam mo ninyo, may isang aral ako na natutunan sa aking ninuno. At ibahagi ko lang ho, dahil marami hong nakikinig at nanonood hong mga kabataan din pala sa akin. Ang dami ko hong nakaharap na sinasabi sila yung followers ko din. Alam mo ninyo, yung isang bagay na mahalagang natutunan ko, sabi po ng aking ninuno, when you lose money, you do not lose anything. Walang nawala sa iyo kung nawalan ka ng pera. When you lose your health, you lose something. Siyempre, kalusugan po yan eh. But when you lose your character, you lose everything. Yan po ang mahalaga. Higit pong mahalaga ang pagkatao dapat nating lahat kesa sa kung magkano tumataginting na kwartang ninakaw naman at nanakawin sa ating mga Pilipino. Kay Rino or Rhino Conde, Attorney Vic, sino ang nag-print ng 2025 budget bill? Ang nagpiprint po, trabaho po yan ng House of Representatives. Ang printing ng ating GAB o General Appropriations Bill sa House po yan. Yun nga po ang reckoning point. Basta't na-file na po ito at ito po i-file. May ebidensya naman Kitang-kita, filed. Pagka-file po nito, wala na akong pwedeng galawin. Hindi na, sagrado na po ito. Hindi mo na pwedeng galawin, kahit sino, hindi na po pwedeng galawin ito. Dahil ang next step po rito, printing na lamang.
printing na lang, paglimbag na lamang. Hindi ho pwedeng galawin ito. Kaya mali yung sinasabi nila na walang blanco sa GAB. O di mabuti namin yung walang blanco sa GAB. Sabihin ninyo, sino, kaninong authority, at bakit nagkaroon ng halaga or amount yung GAB. Yan ho yung ating pag-usapan. Kay Baby Mira, maraming salamat, Attorney Vic Rodriguez, marami kaming nalalaman sa iyo. Sa iyo ang boto namin, family and friends for Senator. Marami pong salamat, Baby Mira. At ulitin ko, sinisikap ko pong pasimple ng usapan. At ako ho ay minsan ding naglingkod bilang barangay captain at dito sa Lungsod Quezon. Nais kong batiin lahat ng ating barangay captain na nakasama sa lahat ng bahagi ng Pilipinas. Alam mo ninyo, saludo ko sa inyo sapagkat marunong ho kayo magpasa ng tamang budget. Tanungin po ninyo, ang lahat ng barangay officials, marunong po sila magpasa ng budget. At walang matinong barangay official ang magsasabi na yung kanilang konseho pag nagpapasa ng budget, blanco. Bawal po yan. Bawal na bawal yan. Makukulong po kayo dyan. Kaya sinisikap ng mga barangay council na merong halaga kada item. Ngayon, yung ating mga konsihal sa munisipyo, yung ating municipal council na pinamumunuan ng mga vice mayor, kamusta po kayong lahat? Yung League of Municipalities of the Philippines. Yung ating pong mga konsihal sa syudad at yung mga city vice mayor, mabuhay din po kayo dahil marunong kayong magpasa ng budget ng inyong konseho at ng inyong syudad. At ganun din po yung ating mga board members sa probinsya at yung ating mga vice-gobernador. Congratulations, mabuhay po kayo dahil kayo ay marunong magpasa ng tamang budget. Huwag ho kayong makikinig kay Stella Kimbo, makukulong po kayo. Hindi po marunong yun at marunong po yung mambudol. Kita naman ninyo, huli na, bistado na, pinagtatakpan pa. Pati yung mga senador. Kaya nga po sabi namin ni Congressman Sid Ungab, yung mga senador na pumirma at yung mambabatas na pumirma rito at hindi nagsasalita, kasabwat po iyan. Kasabwat po iyan. Paliwanag nila bakit sila pumirma, blanco. May isang senador na unang-unang lumabas at nagpapaliwanag pa na hinayaan daw niya yung kanyang mga staff na sila nang bahala. Yung po'y pag-amin. Pag-amin po yun. Yan po'y falsification of legislative documents. Sasabit ka riyan. At yung mga staff mo, wag mo namang ilaglag. Trabaho mo yan. Ikaw ang senador eh. Ulitin ko, i-demote mo yung sarili mo. Ikaw ang maging staff. At i-promote mo yung staff mo na inutusan mo maglagay ng halaga at mag-aproba at mag-exercise ng kanyang discretion. Siya ang gawin mong senador. Umalis ka riyan. Hindi ka bagay riyan. Bakit pagka-hearing kay Alice Guo, pati kung saan nag-aral si Alice Guo, alam mo, bakit yung mga school record, birth certificate ng mga ninuno ni Alice Guo nasa liksik mo, bakit pagdating sa trilyong pisong budget, bulag, pipi, bingi ka, pirma ka lang ng pirma? Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang ipaliwanag mo. Huwag ka magtago doon sa yung staff mo ang inutusan mo. Hindi trabaho ng staff mo yan. Hindi naman sila sumasahod ng kagaya ng sahod mo eh. Wala naman silang pork barrel na kagaya mo eh. Wala naman silang AIX at AKAP na katulad mo eh. So yan ang dapat mong ipaliwanag. So yan po yung ating pinag-uusapan. Kay Warlita de la Cruz, mabuhay ka Warlita. Thank you Attorney Vic Rodriguez, ikaw ang tunay na maisog laban sa mga buhaya, kaya proud to support you for Senator. Maraming salamat Warlita. At kay Jonathan Santiago Halbuna, si Jay, happy anniversary maisog, mabuhay at salamat. Number 56, Attorney Vic Rodriguez, tama po yun. Number 56 po tayo. Kalimutan nyo na po yung dati nating numero. Ayoko nang banggitin, baka magkaligaw-ligaw pa tayo. Number 56 lang po, 56. 56, number 56 po sa balota. So yan po yung ating mahalagang pinagtutuunan po ngayon ng panahon. Yung mga technical staff ng mga senador at kongresista, mag-iingat po kayo. Mag-iingat po kayo, mahal ko po kayo, mukhang ilalaglag kayo. Papunta po sa inyong kwento at sinasabing kayo ang naglagay ng mga halaga. Huwag po kayong pumayag, makakasuhan po kayo. May magkakaso po sa inyo. Matter of time. Pag tinuro kayo, kakasuhan kayo.
I suggest kayo na po, marami namang avenue kung paano ho makipag-ugnayan sa akin. Protektahan ko po ang inyong identity. Huwag po kayong pumayag na kayo ang ilalaglag at iiwan sa ere ng mga tiwali na mambabatas, senador at kongresista. At alam naman din ho natin na marunong din magpasa ng budget ang judiciary, yung judicial department ng ating gobyerno, yung Korte Suprema. Marunong po magpasa ng budget yan. Alam nila at wala sa tanang buhay ng kasaysayan ng Korte Suprema na sila po ay nagsumite ng isang budget na blanco. Alam ito, nakakatiyak ako. Alam ng ating mga justices sa Korte Suprema na didinig ng petisyong ito. Alam nila ang tamang proseso ng pagpasa ng budget. Kaya hindi mo sila mabubudol, Congressman Stella Kimbo. Pinatatawag nyo rin sila, nagde-defend din sila ng budget nila. Alam nila kung paano magpasa ng tamang budget. Alam nila kung paano yung tama, legal at constitutional na proseso sa pagpasa ng budget. Kay Ofelia Fukushima, sinabihan ko mga kamag-anak ko sa Marikina, huwag iboto yang si Kimbo. Dahil delikado po kung ganitong uri ng leader hindi mo matatawag na leader, binubudol po tayo At ginagawa pong mangmang ang mga Pilipino. Huwag po tayong pumayag, panagutin natin ito. At ulitin ko, yung mga gagawa ng rally, baguhin nyo na po yung linyada nyo, bistadong-bistado na kayo, amoy na ho kayo. At malansa yung amoy ninyo, ang rally ninyo, impeach Sara. Sumabog na itong napakalaking pagnanakaw sa atin. Wala kayong rally para dito. Wala kayong pahayag tungkol dito. Wala kayong stand tungkol dito. Hindi ba't itong mainit na pinag-uusapan? Huwag kayong umiwas. Anyway, kahit kayo umiwas, alam na ho ng sambayan ng Pilipino kung sino-sino ang nasa likod ng mga grupong ito. Sama din naman dyan, nagsama-sama na sila, yung dilaw, yung pinklaw, at yung pula, magkakasama po sila, at kitang-kita na pinagtatakpan ang napakalaking isyong ito. Maanumalyang budget, the most corrupt budget ever of the Republic of the Philippines. Ito po yun, yung 2025 budget po ng ating bansa. Dahil sinalaula ang proseso, winalanghiya ang mamamayang Pilipino, iniinsulto ang karunungan at katalinuhan nating mga Pilipino, ginagawa tayong mangmang ni Stella Kimbo. Huwag ho tayong pumayag. Hindi lang po siya, kaya lang siya yung very vocal at siya po kasi ngayon ang chairman ng Committee on Appropriation sapagkat siya yung nagbigay ng pahayag na ito po'y typographical, grammatical, or printing error. Paliwanag mo kung paano naging typographical, printing, or grammatical error ito mga blanco. Ang dami nito. Daang bilyong pisong halaga. Paano naging... Tingnan ninyo. Paano naging grammatical yan? Paano naging printing? Paano naging typographical? Kaya nga po yung aking simpleng paliwanag. Yung 1 plus 1, pag tinanong mo sa bata, 2. Yung 2 plus 2, pag tinanong mo sa bata, tiyak yan, sasagutin ka niyan, 4. Pero yung 3 plus blank, hindi po nila kayang sagutin. Pero, nasagot po ng mga senador at mambabatas na pumirma dito sa Bicameral Conference Committee Report. Ganyan po kahenyo. Ganun po kahenyo sa pambubudol. Hindi po henyo sa math. Henyo sa pambubudol. Subalit, hindi po kayo magtatagumpay sapagkat nagmamatsyag ang mamamayang Pilipino sa pangunguna ng hakbang ng maisog. Kaya nga po yung sinasabi ko, atin pong pinamumunuan ang tunay at maisog na oposisyon. Atin pong sinisimulan yung war on corruption at bilang senador ninyo, aking agad ipapanukala na amyendahan ang plunder law. Ibaba natin yung threshold from 50 million, ngayon 1 million na lang. Bakit? I am more convinced, now more than ever, we have to bring it down to 1 million sapagkat kitang-kita kung paano tayo ginagawang mangmang, paano tayo tahasan at harapang binubudol. At pag naibalik po natin
sa 1 million pesos threshold yung plunder law, ipapanukala kong ibalik ang death penalty bilang kaparusahan sa lahat ng magnanakaw sa gobyerno. Pati po lahat ng taong gobyerno na papatong, makikialam, magpoprotekta, magtutulak, magsusulong at magpapalawak ng iligal na droga na sumisira at sisira sa ating mga pamilya at sa ating mga kabataan. Ito po yung ating sinusulong bilang senador ninyo, number 56 po sa balota. So yan po ang ating pinag-uusapan, tuloy-tuloy po ito. At Flash TV, maraming salamat Flash TV at sa DWIC sa pag-imbita sa akin kagabi kay Tatay Rani, Konsehal Rani Ludovica, mabuhay ka. Isa kang tunay na kaibigan, marunong yan. Konsehal ng Lungsod Quezon, yan, tanungin ninyo. Nung pagdating sa budget, alam niya, hindi pwedeng may blanco yung ating panukalang budget. Kalokohan, pangbubudol, yung paliwanag na ibinibigay sa atin ng mga miyembro ng House of Representatives at ng Senado. Huwag po nating palagpasin ang isyong ito. At ginagabayan ko rin, hindi po kasali ang hakbang ng maisog doon sa gagawing pagkilos o rally. Yun po'y bahagi ng pangbubudol. Linilihis po nila ang usapin dito sa pinakamaanumalyang budget. Ito po ang matinding usapin, hindi po yung rally na gagawin nila na impeach VP Sara. Hindi po yun. Ito po ang pinag-uusapan at higit na gustong malaman ng sambayan ng Pilipino. So marami pong salamat. Bati lang tayo kay Nabi Verona Pineda. Ihatid natin sa Senado, may alam, lawyer, paninindigan, maisog. Salamat. Kay Felix Almendras, iboboto ka namin, Attorney Vic from Cebu, #victory and Green Heart. Kay Cecilia Gradian, watching from Japan. Kay Ronnie Regala, Autam Vlogs, nakalista ka na sa pamilya ko, Sir Attorney Vic. Kasama lahat ng iniendorso ni Tatay Digong. Salamat po. Marami pong salamat din. So muli po, magkita-kita tayo bukas siguro at pag-usapan pa rin natin ang budget. Ako po muli, ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota. Akin pong pinasisimple ang may hirap na usapin para kayo po ay makasali o meron dito Hermes Kimbo. Tama po yan. At marami-raming pambili ito pagka pinalusot natin. So maraming pong salamat. Magsama-sama po tayo, magkaisa tayo. Labanan natin at tutulan natin ang patuloy na pambubudol na dinaranas natin sa ilalim ng Marcos administration. Huwag po tayong pumayag, labanan natin itong immoral, illegal, unconstitutional 2025 budget. At nakakasiguro ko, marunong pong magpasa ng tamang budget ang mga miyembro ng Korte Suprema at yung mga miyembro ng Judicial Department. Alam po nila na bawal magpasa ng budget na blanco kahit isang sentimo. Bawal po iyan, illegal po iyan, kriminal po iyan. So maraming salamat, magkita-kita po muli tayo at bukas pag-usapan uli pa rin natin. Walang iba kundi itong budget. Kung may tanong po kayo, feel free to ask at babasahin po natin yan. Muli, ngayon po 2025, posible ang pagbabago pag kayo ay naghatid ng bago sa Senado. Magkaisa tayo. Ako po muli, number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog. Unahin mga kabataan, edukasyon ng layon. Vic Rodriguez para sa bagong hamon. Kasama si Vic, tiwalay buo. Bye. Bawat Pilipino may kinabukasan dito. Hawak ang pangarap, sigaw na